Ang alabinsyam F, buntis kong hipag 26 F, ay malamig at maikli ang pakikitungo sa akin, ngunit mabait sa lahat ng iba. Disyembre 17, 2017. Gumagamit ng isang throwaway account para sa mga kadahilanang pangpribado. Pasensya na kung mahaba ito. Ang kapatid kong babae ay isang lesbiana at nagpakasal sa kanyang asawa 1 taon na ang nakalipas. Sila ay tumatanggap ng pinansyal na suporta mula sa aming mga magulang. Sila ay mayaman at mapagbigay, may magagandang trabaho, at sa gayoy nagpasya silang magkaroon ng anak. Sa kasalukuyan, ang asawa ng kapatid ko ay mga 6 na buwang buntis, at silang dalawa ay bumisita para sa mga pista opisyal. Ako ay nasa kolehiyo, kaya't hindi ko sila madalas makita o ako rin ay binibigyan ng pinansyal na suporta ng aking mga magulang, patas, at makatarungan ang lahat, ngunit talagang excited ako para sa kanilang anak. Ang kapatid ko at ang kanyang asawa ay nagde-date mula noong kanilang senior year sa kolehiyo at naging magkaibigan mula pa sa pagkabata. Ako ay 7 taon ang tanda, kaya't medyo naiwan ako sa loob. Hindi ko talaga nakilala ang asawa ng kapatid ko hanggang sa sila ay nagpakasal, at kahit noon, abala ako sa aking unang taon sa kolehiyo, kaya't hindi ko talaga siya nakilala. Talagang excited ako sa trip na ito, dahil magkakaroon kami ng oras na magkasama. Ang aming mga magulang ay nakatira mga 2 oras ang layo mula sa aking kapatid at sa kanyang asawa, at ako ay lumipad mula sa kabilang dulo ng bansa. Kami ay lahat nananatili sa bahay ng aming mga magulang, na hindi pa nagre-retiro. Ang aking flight ay dumating kahapon ng gabi, kaya't natulog ako ng mahaba. Ang aking mga magulang ay pumasok sa trabaho, ang aking kapatid ay pumunta sa pamimili. Ang aking hipag ay nanatili sa bahay kasama ko, ngunit hindi ko napansin na siya ay nandoon hanggang sa bumaba siya habang ako ay gumagawa ng tanghalian. Halatang buntis siya, at hindi ko siya nakita mula noong kanilang kasal, kaya talagang excited ako na makita siya. Siya ay hindi. Binati ko siya at sinubukan ko siyang yakapin, ngunit umiiwas siya. Humingi ako ng paumanhin at tumingin siya sa akin ng kakaiba at pumunta sa fridge. Sinubukan kong mag-small talk sa kanya, kaya tinanong ko kung kailan ang due date niya. Binigyan niya ako ng kakaibang tingin, parang tinanong ko kung ano ang sukat ng bra niya, at pagkatapos ay sinabi lang ang Marso at patuloy na gumawa ng kanyang pagkain. Sinabi ko na talagang excited ako na magkaroon ng pamangkin, at tinanong kung gusto niya ng lalaki o babae. Huminga siya ng malalim, sinabi niyang hindi niya mahalaga, at lumipat na. Sinabi ng kapatid ko na ang kanyang asawa ay may PTSD dahil sa isang nakaraang pagbubuntis, kaya inisip kong baka yon ang dahilan. Sinubukan kong baguhin ang paksa at tinanong kung paano ang trabaho niya. Binitawan niya ng malakas ang kanyang kutsilyo, tinitigan ako ng 30 segundo, pagkatapos ay sinabi lang, ayos lang, at pumasok sa dining room nang hindi nagsasabi ng iba pa. Sa buong araw, patuloy lang akong nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanya. Nag-alok na kunan siya ng inumin habang nandun ako sa kwarto, mattered lang siyang hindi. Tinanong kung ano ang pinapanood niya, hindi mo alam ito ay The Simpsons, sinabi kong talagang masaya akong kasama siya sa mga pista opisyal, isang napipilitang oo. Talagang akala ko ganito lang talaga siya. Pagdating ng aking mga magulang at kapatid, siya ay super masayahin at mabait sa kanila. Ang tatay ko ay nagtanong kung mayroon na silang napiling pangalan, at hindi siya tumigil sa pagdaldal. Sinabi ng kapatid ko na gusto niya ng pangalan ng pamilya, at ang asawa niya ay nagpipilit ng kakaibang pangalan. Sinabi ng nanay ko na ang pangalan ko, Anais, ay hindi karaniwan, ngunit ito rin ay pangalan ng pamilya, katulad ng sa aking lola, at dapat nila itong isaalang-alang. Sinabi kong wala akong pakialam na magkaroon ng pamangkin na may kaparehong pangalan, at talagang enthusiastic ang kapatid ko tungkol dito. Binigyan ako ng asawa ng kapatid ko ng masamang tingin. Nagtapos na lang ako sa pagtanggap ng silent treatment. Sa hapunan, tinanong ko kung pwede niyang ipasa ang patatas, at hindi siya nakinig. Inulit ko ang tanong, hindi niya ako pinansin, at pagkatapos ay sinabi ng kapatid ko na hiniling ko na ipasa ang patatas. Bigla siyang masayahin at tumatawa na siguro hindi ko narinig. Ano ang gagawin ko? Dapat ko bang sabihin sa kapatid ko? Harapin ko ba siya ng direkta? May napakagandang relasyon ako sa aking mga magulang at kapatid, at gusto kong maging talagang kasali sa buhay ng aking pamangkin, kaya ayaw kong mag-go 100% no contact o anumang ganon.
Paano ko susubukan ayusin o kahit papaano ma-overcome ito? TLDR, ang buntis na asawa ng kapatid ko ay malamig at maikli ang pakikitungo sa akin. Ano ang gagawin? Update mula ngayong umaga, kaya lahat kami ay nag-almusal magkasama. Nakaupo ako sa tapat ng kapatid ko sa pagitan ng aking mga magulang, kasama ang aking hipag na katabi ko. Ang hipag ko ay nagsalita sa akin. Pero hindi ito positibo. Tinanong niya kung may boyfriend ako sa medyo snarky na tono. Sinabi kong wala, busy sa eskwela, wala akong oras, etc. Sumagot siya, well, hindi lahat nakakahanap ng someone. Sinubukan ng kapatid ko baguhin ang paksa, tinanong ang aking mga magulang kung nakapunta na sila sa kanilang winter home, sila ay mga mayayaman. Napakabait niya sa kanila. Sinabi niyang napakagandang bahay iyon, at talagang nagpapasalamat siya na nakapagbakasyon sila doon ng kapatid ko noong nakaraang buwan. Ang nanay ko ay madaling matuwa, kaya nang magsimula ang hipag ko, nagsimula na rin siyang mag-gush tungkol sa kanya, at ito'y naging mosh fest. Pagkatapos ng almusal, nag-alok akong ilabas ang aming mga aso para maglakad. Pagbalik ko, umalis na ang aking mga magulang kasama ang kapatid ko para mamili muli, at ang aking hipag lang ang naiwan sa bahay. Tinanong niya ako kung paano ko nagugustuhan ang kolehiyo, at sinabi kong gusto ko ito. Nag-aaral ako ng pre-dental, nagsimulang magkwento ng kaunti, at inirapan niya ako. Humingi ako ng paumanhin sa pag-overshare, at sinabi niya, hindi. Ayos lang. May problema ka lang talaga sa pag-intindi ng sitwasyon, sa tingin ko. Pagkatapos, lumakad na siya palayo. Pag-uwi ng kapatid ko, tiyak na sasabihin ko ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Aoki kung bakit maaaring hindi siya gusto ng kanyang hipag. May isang bagay na maaaring naiisip ko kaugnay ng kanyang kasal. Ito ay unang itinakda sa araw ng aking finals, bago pa man magawa ipadala ang mga imbitasyon. Ito lang ang kanilang ideya. Kaya tinawagan ko ang aking kapatid upang sabihing hindi ako makakapunta o kailangan baguhin ang petsa. Talagang na-upset siya tungkol dito dahil gusto nila ng kanyang asawa ng winter wedding, mukhang perpekto para sa kanila ang petsa at ibi. Sinabi ko na hindi nila kailangang isakripisyo ang aspeto ng winter, baka pwedeng ilipat lang ng isang araw. Nagkaroon ng medyo malaking pagtatalo at maaari kong ipagpalagay na kasama ang aking hipag dito. Ngunit ang aking kapatid ay isang taong gustong magustuhan ng iba, isipin siya bilang isang human golden retriever, at ayaw niyang magalit sa akin, kaya't nalampasan namin ito. Ang kasal nila ay natuloy isang araw pagkatapos ng aking finals, na aking ipinagpapasalamat, at walang samaan ng loob mula noon. Talagang tinatawanan pa ng kapatid ko ang sarili niya dahil sa pagiging medyo masungit. Ang kanyang paboritong kote mula sa panahong iyon ay, hindi mo lang kailangang pumunta. Isa lang itong pagsusulit. Ako ang invite ng aking kapatid, at hindi ko nakita ang aking hipag bago ang kasal. Nagkaroon siya ng food poisoning mula sa kanyang bachelorette party, kaya't naka-hole up siya sa karamihan ng pre-wedding hubbub. Sa reception, gumawa ako ng toast, pinag-usapan ang pagkakaibigan ng kapatid ko at ng kanyang asawa, kung gaano kami naghintay para silang dalawa ay magpakasal. Sila ay isang match made in heaven at B. Siya ay lumuluha, niyakap ako ng mahigpit, at sinabi niyang excited siyang maging hipag ko. Gusto ko sanang makipag-usap pa sa kanya, ngunit may ilang kamag-anak na gustong itanong sa akin kung bakit iyon ang pinili kong kolehiyo, kaya't nagpunta ako upang makipag-usap sa kanila. Marahil ay babanggitin ko ito sa aking kapatid alinman sa ngayon o bukas. Depende na lang sa kung ano ang ginagawa ng aking hipag. Update, na-recover sa Reddit, Disyembre 20, 2017. Kaya, hindi ko nagawang makipag-usap sa aking kapatid. Nang bumalik ang aking mga magulang mula sa pamimili kasama ang aking kapatid, sinabi ng nanay ko na mayroon siyang perpektong onesi para sa kanyang apo na babae. Bago pa magsimulang magsalita ang aking hipag, tinanong ko kung ano ang ibig sabihin ng nanay ko. Tinanong niya kung hindi ko narinig na magkakaroon ako ng pamangkin na babae, at sumagot akong hindi. Sinabi ng kapatid ko na ito ay kakaiba, dahil sinabi niya sa kanyang asawa na ipaalam sa akin matapos nilang makuha ang ultrasound. Walang excuse ang kanyang asawa, at nagkaroon siya ng reaksyong parang nasulyapan ng headlights ng kotse. May isang bagay na parang nasira at nagsimula akong umiyak. Naramdaman kong medyo spoiled at kahila-hilakbot para dito,
kaya humingi ako ng paumanhin at umakyat ako sa taas kasama ang mga aso. Pumunta ang aking mga magulang sa taas, at ang nanay ko ay pumunta upang tanungin kung okay lang ako, at ang aking kapatid at kanyang asawa ay nagsimulang magsigawan sa ibaba. Sinabi ng nanay ko na ang aking hipag ay hindi talaga ako gusto, at hindi talaga ito kasalanan ko. Siya ay talagang masama sa pakikitungo sa mga taong hindi niya kilala, at inis siya sa akin ng hindi tama. At ang aking hipag ay galit pa rin tungkol sa petsa ng kasal na nagpahirap pa. Pakiramdam ko talaga na napakasama ko at talagang masama. Parte nito ay hindi kasalanan ko, ngunit parte nito ay kasalanan ko. At tila alam ng kapatid ko ang tungkol sa parehong issue bago pa man, at binigyan niya ng direksyon ang aking hipag na subukan makipag-ayos sa akin. Nagpapatuloy pa rin ang kanilang sigawan sa ibaba, at ako ay halos mag-meltdown, kaya tinanong ko ang nanay ko kung pwede naming ilabas ulit ang mga aso. Lumabas kami sa likod, at pag-uwi namin, umalis na ang kapatid ko upang magpalamig, at ang kanyang asawa ay nasa taas. Ginugol ko ang karamihan ng natitirang araw sa ibaba, hanggang sa umuwi ang kapatid ko. Malinaw na siya ay umiiyak, at nasa masamang mood. Dinala siya ng nanay ko sa kusina, upang subukang pakalmahin siya, kaya nanatili akong nakaupo sa sala. Pakiramdam ko ay parang isang bratty na bata muli. Tulad ng, talagang naramdaman ko na sinira ko ang kasal ng kapatid ko, at malamang ay sinira rin ang aming relasyon sa proseso. Pakiramdam ko ay talagang kakilakilabot, at nang lumabas ang kapatid ko mula sa kusina, hindi niya ako tiningnan, dumiretso lang siya sa taas na nagmamadali. Nagsimulang sumigaw ang kanyang asawa, at nag-aaway sila ng matagal bago ito tahimik sa taas. Lumabas kami ng aking nanay, tatay, para kumain ng hapunan, at pag-uwi namin, naghihintay ang aking hipag. Humingi ng paumanhin ang aking hipag sa akin, sinabing siya ay petty at bastos, at ang issue tungkol sa petsa ng kasal ay walang saysay. Sinabi ko na okay lang kung siya ay galit tungkol sa issue ng kasal, ngunit sana sinabi niya sa akin. Sinabi niya na hindi ito madali, dahil ang aking kapatid ay handang magpakamatay para sa akin, at nagdulot ito ng malaking away bago ang kanilang kasal. Sinabi ko na wala akong ideya, at humingi ako ng paumanhin sa pagiging sanhi ng tensyon, at gusto ko lang maging mabuting hipag at mabuting tiyahin. Nagalit ang aking hipag, at sinabing sinira ko na ang oportunidad para sa una, at hindi niya aasahan ang pangalawa. Pagkatapos, nagmamadali siyang umakyat, at nagkaroon ulit ng malaking away sila ng kapatid ko. Pakiramdam ko ay talagang kakilakilabot. Ang mga masamang pakiramdam ay naging pisikal, at ginugol ko ang karamihan ng gabi na sumusuka habang nag-aaway ang kapatid ko at ang kanyang asawa. Talagang mabait ang nanay ko na manatili kasama ko, at sinubukan ng tatay ko na patigilin ang kapatid ko at ang kanyang asawa sa pag-aaway. Partikular kong narinig ang aking hipag na sumisigaw, "Sino ang handa mong iharap sa tren? Ako o siya?" At ang kapatid ko ay sumagot, nang hindi nagdalawang isip, ang kapatid ko walang tanong. Tumahimik sila pagkatapos nito, at muling nagsimulang sumigaw ang aking hipag makalipas ang 1 oras na sinasabi, "Papatayin ko ang lahat ng kapatid ko para sayo." Natutulog ang kapatid ko sa sofa, at kaming dalawa ay lumabas para mag-almusal sa umaga. Talaga niyang sinabi na pagkatapos manganak ng aking hipag, maghihiwalay sila ng kapatid ko. Susubukan nila ang counseling bago ang panganganak, at pagkatapos nito rin, ngunit kung hindi bumuti ang mga bagay, magdi-divorce sila. Sinabi ko na hindi dapat umabot sa ganito, at humingi ako ng paumanhin sa pagpipilit sa kanilang dalawa. Sinabi ng kapatid ko na ginagawa ito ng aking hipag sa lahat ng kaibigan niya, at madalas silang nag-aaway. Ngunit, nilinaw niya na ang paraan ng pakikitungo sa akin ng kanyang asawa ay isang deal breaker. Sinabi niya na maaaring mukhang malungkot, ngunit ako ang kanyang matalik na kaibigan mula pa sa pagkabata, at hindi niya hahayaan na hindi ako maging welcome sa ganoong paraan. Naramdaman kong talagang guilty, at nagsimula akong umiyak muli. Patuloy niyang sinasabi na gusto niya ito sa ganitong paraan, ang kanilang relasyon ay sira na, at tense at awkward na mula noon. Hindi ako tinitingnan o kinakausap ng aking hipag, at sumuko na ako. Ang kapatid ko ay palaging nasa tabi ko, at 0x na pinalakas ang kanyang mabuting ugali bilang kapatid. Pakiramdam ko ay talagang masama, lahat ay kakilakilabot, at sigurado akong gagawa ako ng isa pang post sa aktwal na Christmas bullshit. Hindi magandang update, ngunit ito na yun. TL, DR,
Ang kapatid ko at ang kanyang asawa ay maghihiwalay dahil sa ugali ng aking hipag sa akin.